Ipapatawad kita, Miguel. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Mahalin mo ko. Yun lang ang hihingin ko sa'yo. Luis, huwag ka sana mga galit. Pero mahirap yung hinihingi mo. Alam mo sa ginagawa mo? Basta ano ka yung nagmumukhang kawawa. Bakit? Sa lagay ko ngayon, nakakaawa naman talaga ako, di ba? Hindi ko may galaw yung mga paa ko. Hindi ko alam kung may gagalaw ko pa to. Pangalaman buhay na akong nakatali sa wheelchair na to eh. Miguel, alam mo kung ano nararamdaman ko ngayon? Ang liit-liit ko. Napakaliit ng tingin ko sa sarili ko. Di Luis, ano sabihin niyan? Ano sabihin niyan, ha? Luis, dapat huwag ka mawalan ng pag-asa. Alam mo ako, naniniwala ako, gagaling ka. Gagaling ka, makakalakad ka, matutulungan kita. Ken. Ang pagmamahal mo ang tulong na kailangan ko. Maniwala ka. Handa akong kalimutan ang lahat. Lahat na nangyari. Basta mahalin mo lang ako. Mahal kita, Miguel. Di ba alam na hindi na ako makalangan ulit? O kahit mawala sa akin lahat. Wag lang ikaw. Please, Miguel. Mahalin mo ako. Loves me? Loves me not. Loves me? Loves me not. Yee! Loves me? Mahal niya talaga ako. Nino, ni Miguel? Hindi ah! Eh, sinong nilalabs me not mo dyan kung di si Miguel? Eh, di si Brad Pitt! Yung boyfriend ni Angelina Jolie. Oh, break na kami nun. Ang kapal ng mukha mo. Mia, kung ayaw mo maniwala sa akin, di wag, bahala ka. Basta kami ni Brad Pitt ngayon. Nagkasalo ka talaga ng mga binrake ko na. Check! Nangyari pa to, niloloko pa ako. Eh, obvious namang ito yung bulaklak na binigay ni Miguel. Ang arte mo, hindi ka naman maganda! Loves me. Loves me. Loves me. Loves me na. Tama na, Luis. Huwag ka na umiyak, ha? Tama. Titigil lang ako. Kung papayag ka sa gusto kong mangyari. Luis, parang bata. Ha? Tama na. Umiyak ka. Luis, tama na yan. Huwag ka na umiyak. Hindi makakabuti sa'yo. Mabuti pa magpahinga ka na. Gina. Tama na, Luis.
siya pinapatahan eh. Kaya lang, ayaw tumigil eh. Nag-aalala ako kasi baka makasama sa kanya masyadong pag-iyak. Wala tayong maglokohan, Miguel. Alam ko kung bakit umiiyak si Luis. Narinig ko yung pinag-usapan niya. Kunyari ka pang gusto mo akuin na nangyari kay Luis. Pero paiyakin mo lang pala siya. JC, hindi ko siya pinaiyak. Kusa siyang umiyak. Kusa siyang umiyak. Pero umiyak siya dahil sa kagagawan mo. Kung pumayag ka na lang sana, hindi mangyayari ito. Pare, lalaki ka rin. Alam mong mahirap yung pinapagawa ng pinsan mo. Ako, JC, gusto kong tumulong eh. Gusto kong tumulong. Kung ikaw kaya nasa kalagayan ko, ha? Pagbibigyan mo rin siya? Ang lakas ng loob ng insulto ng pinsa ko sa pamamahay ka. Hindi ako nang-iinsulto, JC. Talaga? Hindi! Talaga? Ano tawag mo rin sa ginawa mo pagtangi kay Luis, ha? Kapal na mukha mo, Miguel. Akala mo kung sino ka. Kunwari naaawa ka kay Luis. Eh dinadagdagan mo lang ang problema niya eh. JC, maniwala ka. Gusto kong tulungan yung pinsan mo. Pero hindi doon sa paraan. Tama na ang palusot, Miguel! Lumayas ka. Lumayas ka dito bago ka lalo masaktan sa akin. Layas! Che, uy, ito yung bayad namin sa food tsaka sa laundry. Pakibigay na lang sa nanay mo. Nandyan ba siya? Oo. Hello po, Aling Cecil. Saglit lang Nay, ito na po yung bayad ni na Rochelle sa food tsaka sa laundry. Okay na, okay na. May problema ba kayo ni Aling Cecil? Wala. Pagod lang siguro yun, kaya ganun. Sigurado ka? Oo naman. Inay ko yun eh. Okay lang yun. Pagod lang yun. Natatawa ka na. Shane, sana naibigan mo yung munting kanta ko para sa'yo. Hindi. Salamat Kahit pa paano, napakinggan mo yung kanta ko. May gusto lang akong ibigay sa'yo. Ano? Para sa'yo. Diyos ko, ano nga bang dapat kong gawin? Gusto kong makabawi kay Luis. Pero di ko kayang ibigay yung hinihingi niya. Hindi ko siya pwedeng mahalin. May iba akong mahal, si Sunshine.
Pero kung di ko pagbibigyan si Luis, baka kung anong mangyari sa kanya, mas lalo lang ako makonsensya. Sino nga bang dapat kong piliin? Si Luis o si Sunshine? Parang kailan lang ang saya-saya natin. Tapos ngayon, ganyan ka na. Malas eh. Kasalanan to ng mga buwisit na ulingling na yon. Hindi dapat sa akin nangyari to. Sa kanila. Lalo na dun sa Rochelle na yon. Huwag ka na magalit. Pasasaan ba't mamalasin rin ng mga uling na yun? Ano pa kung malasin sila? Una na akong malasin eh. Hindi mo nakikita, lumpo na ako. Wala na akong silbi. Luis, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Gagaling ka. Makakalakad ka ulit. Di ba sabi ng doktor, gagaling ka pa sa therapy? Pwedeng gumaling. Pero pwede rin hindi. Luis, hindi naman hopeless case yung nangyari sa'yo eh. Meron din akong kakilala na tulad mo, pero nakalakad ulit. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Ay, naku. Bahin na nga natin ang usapan. Yung masaya naman. Ayun, si Miguel. Nakausap ko siya. Ang sabi niya, dadalawin ka raw niya. Dumalaw na siya. Talaga? Anong sabi? Anong nangyari? Wala. Malungkot din siya eh. Nag-sorry pa nga. Inako niya rin lahat na nangyari sa akin. Siya raw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Mabuti naman at inamin niya ang kasalanan niya. Oo nga. Pero hindi pa rin ako mapalagay eh. Hanggat hindi ko nasisigurong wala na nga sa isip ni Miguel si Sunshine. Pero kahit ganito ang kalagayan ko, gagawa't gagawa pa rin ako ng paraan para mailayo siya sa babaeng uling na yun. Kaya kanina, binigyan ko na siya ng ultimatum. Ano? Oo, Grace. Masyado nang maraming nawala sa akin. Ayoko naman pati si Miguel nawala pa rin sa akin. Akin lang si Miguel. At hindi ako papayag na pumunta siya sa Sunshine na yun. Diyan ka na pala. Gusto mo ba ipaghain kita para makain ka na? Hindi na, Ate Pitang. Hindi naman ako naugutom eh. Oh, may problema ka? Ate Pitang, si Luis kasi. Oh, di ba sinabi mo sa akin nasa ospital siya? Bakit? Meron bang masamang nangyari sa kanya? Hindi po. Kalalabas siya na ng hospital. Ah, ayun naman pala. Eh, anong pinaproblema mo? Kasi hindi na siya makakalakad eh. Diyos ko, kawawa naman pala si Luis, ano? Ate Pitang talagang kawawa. Alam mo, nakakonsensya nga ako eh. Kasi kahit aksidente lang yung nangyari sa amin, may pananagutan pa rin ako sa nangyari kay Luis. Siguro hindi ako matatahimik hanggat hindi niya ako napapatawad. Kaya pagkalabas niya ng ospital, pumunta kagad ako sa kanila. Nag-usap kami. Humingi ako ng tawad sa kanya. Tama yun. Tinanggap ba niya? Yun na nga yung pinoproblema ko, Ate Pitang eh. Kasi bago niya ako patawarin, meron siyang hinihinging kondisyon sa akin. Ano yun? Gusto niya maging kami. Hindi ko naman siya pinagbigyan. Kaya yung hindi ko siya pinagbigyan, iyak siya ng iyak.
Basta umalis ako, umiiyak siya, hindi ko nga alam kung anong dapat kong gawin. Kasi nag-aalala ako ba, baka kung anong mangyari sa kanya, kasalanan ko pa rin. Alam mo, Ate Pitang, nalilito na ako. Hindi ko alam kung tama bang pumayag na lang ako sa gusto niya eh. Kung hindi. Basta, sundin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Kasi, kung tatanggapin mo yung gusto niya, o kawawa naman siya lalo. Lalo ka lang magkakasala kasi niloloko mo lang siya. Hindi agad pumayag si Miguel sa gusto ko mangyari. Pero iniyakan ko siya. At naramdaman ko naman na nakonsensya siya. Kaya sigurado ako, papayag din yun. Malakas ang loob ko, Grace. Na isa sa mga araw na to, babalik si Miguel sa akin para tanggapin niyang inano ko sa kanya. Paano kung hindi siya pumayag? Paano kung hindi pa rin ikaw ang piliin ni Miguel? Hindi ako papayag. Gaganti ako. May plano na kami ni Icy laban kay Rochelle. At sa kapatid niya sila Sunshine at Mia. Iniwan pa rin ni Cheche si Maiko. Tas yun, nahimatay siya. Pero nung nagkamalay na siya, ipinagtapat niya kay Cheche kung ano talagang karamdaman niya. Na yun nga, may sakit siya, leukemia. Wawa naman pala si Michael. At awang-awa rin sa kanya si Cheche. Kaya yun, nangako si Cheche na hindi niya na ito iiwan. Siyempre, siguro, nagdala sila ng mga emosyon nila. Kaya yun, niyakap ni Cheche si Maiko. Ganun din si Maiko. Kaso, nakita pala sila ni Danica. Eh di, sinugod nila Danica si Cheche, ganon? Inaway-away? Hindi naman. Hindi sila iniskandalo ni Danica sa klinik. Pero pag uwi nila sa bahay, talagang sa bungad pa lang daw ng pintuan, binato na at nagkasabunutan na yung dalawa. Kaya inatake si Danica. Siyempre, si Aling Cecil nagalit naman. Anong galit? Galit na galit. Eh, kaya pala, hindi iniimik ni Aling Cecil si Cheche. Pinagtatakpan lang ni Cheche. Mas kawawa naman si Cheche kina Maiko at Danica. Hi, girls. Pwede ko ba kayong maistorbo? Anong meron? Ba't parang may iba dyan sa babaeng yan? Ba't biglang bumait? Oo nga. May pahay-hay pa. Huwag kayong maingay. Baka marinig kayo. Alam ko, nagtataka kayo kung bakit ko kayo nilapitan. Well, sabihin na natin na na-realize namin na wala namang mangyayari kung magkakaaway-away tayo eh. Kaya gusto sana namin, lalo na ni Luis, na magkaayos-ayos na tayo. Michelle, sampalin mo nga ako ng malakas. Baka nananaginip ako eh. Sinang! Ano mo? Mia, hindi ka nananaginip. Totoo lahat ng naririnig mo. Pero bakit? Wala lang. Gusto lang namin ng peace. Yun kasi ang unang-unang hiniling ni Luis nung malaman niya yung kalagayan niya eh. Siguro naman alam niyo yung nangyari sa kanya, di ba? Pero okay na siya. Tanggap na niya yung nangyari sa kanya. Hopeful din ako na makakalakad din siya ulit. Pero hindi yun yung concern niya eh. Gusto niya talagang malaman niyo na gusto na niya ng katahimikan. Gusto niya ng makipagbati sa inyo. Lalo na. Eto nga eh, may pinabibigay siya sa inyo. Ano yan? Invitation yan. Magpapaparty kasi siya eh. Gusto niya umatan kayo para yun sa pagaling niya.
pupunta kayo, hihintayin kayo ni Luis. Please. Gina, iwan mo na muna kami. Miguel, salamat ha. Bumalik ka. Alam ko namang babalik ka rito para tanggapin yung alok ko eh. Sorry, Luis, ha. Pero hindi niyo pinunta ko dito, eh. Luis, sana maintindihan mo ako. Pipilit mo kasing mahalin kita. Nasaktan ka. Kasi Luis, hindi kita mahal. Matatuto naman rin ako mahalin. Tutulungan kita. Luis, hindi. Kilala ko yung sarili ko. Hindi pwede mangyari. Luis, ayoko kitang lokohin. Isa pa, kapag pumayag ako sa gusto mo, madadagdagan lang yung kasalanan ko sa'yo. Kasi Luis, ayoko ipilit sa sarili ko sa bagay na imposible mangyari. Luis, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako mawawala eh. Pag kailangan mo ako, dito lang ako. Pwede tayong maging isang mabuting magkaibigan. Diba? Ganito na lang, Miguel. Hindi mo na kita pipilitin magdesisyon. Bibigyan mo na kita ng time para makapag-isip. Pero sana naman huwag ka magdesisyon agad, oh. Saka na. Hindi kita maintindihan eh. Basta, ang gusto ko muna sa ngayon, pumunta ka sa party ko. Gusto ko kasi nandun ka eh. Party? Anong party? Party kasi yan para sa paglabas ko sa ospital eh. Sa totoo lang si Ice yung may idea nun. Naisip ko, okay naman yung iniisip niya. Gusto niya kasing maging masaya kahit ganito yung kalagayan ko. Excuse me, Luis. Ay, Miguel. Pasensya na ha kung nakikisali ako sa usapan ninyo. Pero ano itong narinig ko na may plano kayong magpa-party dito sa bahay? Yes, Ma'am Inessa. Actually, pa-party po yun ni Izzy para sa akin. Parang Thanksgiving party. Dahil kahit pa paano nakaligtas naman kami. Eh, maliit lang naman po yan eh. Kami-kami lang magkakaibigan. Kaya hindi ko na sinabi sa inyo. Saka sila na raw po ang bahala sa food. Sorry, Ma'am Inessa. Why? It's okay, Luis. Okay lang sa akin na magpa-party dito. Dapat talaga tayo magpasalamat at nakaligtas kayo. Yata? Kairita. Bakit mo naman kasi pinagtsatsaga ang panoorin niyang mga yan? Eh, naiinis ka naman pala. Bayaan mo nga ako. Sige, matawa kayo. Magsaya kayo. Tingnan
Tingnan lang natin kung anong mangyayari sa inyo sa park. Ano? Bakit? Ano bang meron sa party? Eh di party! Nagigilty yata ako sa tita mo. Bakit? Kasi tingnan mo naman, asikasong-asikaso niya yung party mo. Hindi niya alam may plano tayo mamaya. Kinakabahan pa rin talaga ako sa kinikilos ng babaeng yun. Amo na, sakyan na lang natin sila. Mabuti pa tawagin mo na si Luis dahil nandito na yung hinihintay niya. Che? Wala din na nanay mo. Ha? Saan mo sila? Sinunod si Danica sa ospital. Namatay na naman yata. Ano?